dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang ibig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay, ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at binago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karaman. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang ibig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang ibig ko'y naging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang ibig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay, ang alay ko sa'yo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Praise the Lord. Panginoon, maraming salamat sa biyaya mo, sa pag-iingat mo sa aming mga buhay, kasama ng aming mga viewers online and our listeners on air. We pray, God, to bless them as they spend time listening to your holy words na ipapangaral po namin sa umagang ito sa kapakinabangan ng kanilang mga spiritual na buhay. Maraming salamat, Panginoon. Luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. I-bless mo po ang aming mga kapatiran sa UPC Bulan Church sa 3 congregation. Maging ang aming malaking pagtitipon na gaganapin ngayong first Sunday of the month of August dito sa UPC Compound Iquirino. I-bless mo, Panginoon, more visitors at lahat ng mga kapatiran ay makapagsama-sama po kami sa iyong banal na gawain. And i-bless mo rin po ang aming mga taga-subaybay na maaari ngayon ay may karamdaman, may mga nasa hospital ngayon na nakasubaybay po sa programa namin sa FB Live. We pray, God, to bless them with healing and miracle sa anumang kanilang pinagdadaanan na mga pagsubok physically,
mga karamdaman na maaring hindi na malulunasan ng kakayanan ng tao, ngunit sa kapangyarihan mo, Panginoon, as we increase our faith and trust to your holy promise, Panginoon, ikaw ang Diyos na kikilos at katatagpuin mo ang pangangailangan ng aming mga taga-subaybay. Ganon din ang mga naliligaw ng landas sa kadiliman ng mundong ito. Akayin mo po sila gamit ang liwanag ng iyong banal na salita patungo sa iyong banal na paanan, at naway magligtas ka ng marami naming mga kababayan bunga ng programang ito. Saan man sila naroroon, we pray also our kababayan na mga OFWs sa iba't ibang bansa na marami pong nakasubaybay ngayong umaga. We pray to bless and guide them, O God, habang nakikipagsapalaran sa bansang hindi nila kalahi. Panginoon, patuloy mong ingatan ang aming mga kababayang OFWs, yung mga nasa barko bilang seaman, ingatan mo, Panginoon, yung mga nasa mga paglalakbay, at yung mga nasa pangangamuhan, Panginoon, i-bless mo po na ginagawa nilang libangan at upang hindi sila lalong mahumsik, Panginoon, ang pagsubaybay sa programang ito. We pray, God, to comfort them habang sila ay malungkot dahil malayo sa pamilya. Ikaw ang Diyos na sasama sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Purihin ka. Bless the rest of our program this morning as our viewers and listeners join us joyfully to receive the blessing from the Word of God. Patuloy namin binabalik sa iyo ang kaluwalhatian, papuri at pagsamba. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Patuloy tayo, mga kapatid, sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sa pagkakataong ito, tayo po ay dadako na sa salita ng Panginoon. Mamay Eden, Manata, Nabua, good morning. Thank you for watching. Ayan, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Mirna dyan sa Kuwait, i-bless po kayo ng Panginoon. Sister Christine sa Japan. Sister Egina Banisok Tayab. Ayan. Sister Mary Grace Gumayaw, good morning. Brother Ferdinand Mendez, ayan, good morning po sa inyo. So sa ngayon po, mga kapatid, ay dadako na tayo sa Word of God. As we open our Bible in the book of John chapter 16 verse 33, ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. John chapter 16 verse 33, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Hindi po kaila sa atin, mga kapatid, katatapos lang ng 3 bagyo na sumalanta sa ating bansa, sa iba't ibang lugar, ating mga kababayan, mga pagbaha, mga kapatid, na sino man sa atin ay hindi po exempted sa mga bagay na yan. Regardless kung ikaw ay mananampalataya o hindi, hindi tayo exempted sa mga kalamidad. Ayan, nung kahapon o nung isang araw, mga kapatid, mayroon ding lindol. Ayan, ramdam natin dito sa atin yung pag-uga, mga kapatid, yung lindol. Yung mga bagay na dumarating sa buhay ng tao beyond our control. So, mga kapatid, ang mundong ito ay hindi po ito ang ipinangako ng Panginoon na magiging permanenteng tahanan natin. In this world, our lives is just temporary. Kagaya kahapon ay hinatid namin sa huling hantungan ang aming dating leader ng seksyon, former Presbyter Pastor Gary Mapagdalita.
Sa kabila ng kanyang kalakasan noon, katikasan ng katawan, walang kapaguran sa mga gawain, nananatili ang realidad na in this world, our lives is just temporary. Life is short. Hindi po ang katawang lupa natin ang pinangakuan ng Panginoon ng kaligtasan. Sapagkat ang laman at dugo ay hindi magmamana ng kaligtasan na pinapangako ng Panginoon. Every time we preach to our kababayan, ang kaligtasan na aming ipinapangako sa pangangaral mula sa salita ng Diyos ay hindi po yung kaligtasan na ang tinutukoy ay katawan ng tao na hindi na magkakasakit, hindi natatanda, hindi mamamatay. No, hindi po ganon. Ang tinutukoy po every time we preach salvation is not our physical body but our souls. We preach to you not just because of your physical body but because of your soul. Yan po ang pinaka-concern ng Panginoon at namin bilang mga mangangaral sa buhay nyo. We are not too much concerned about your physical or about your material, mga kapatid. We don't preach because of your material things. No, we preach because of your soul, mga kapatid. Kaya, ang sabi po ng Biblia, ano ang pakikinabangin ng tao? Matthew 16:26. Ano ang pakikinabangin ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. So, your financial blessing is good, pero hindi po yan ang magdadala sa atin sa kaligtasan. Only the Lord Jesus Christ can save our soul. Depende po yan kung paano natin tinatanggap sa buhay natin ang Panginoong Hesukristo at maging ang kanyang banal na salita. Amen. So mga kapatid, whether you are Christian or not, whether you are a pastor or member, whether you are good or evil, in this world, we experience the same experience. Kahit na very faithful kang mananampalataya, pag bumaha at ikaw ay nakapwesto ang tirahan sa binabahang lugar, babahain ka rin. Whether you are very faithful believer of Jesus Christ, kapag tinutumbok talaga ng bagyo, yung location na tinitirhan mo, babagyuhin ka rin. Because in this world, we shall have suffering and tribulation. Because this world is not our home. We are just passing through. Ayan, ang buhay natin dito sa mundo ay manlalakbay lang tayo. Mayroon tayong destination. Ang ating citizenship is in heaven. Our citizenship is in heaven, not in this world. Kaya ang sabi ng Panginoon, these things I have spoken unto you that in me ye might have peace. The only way you can experience real peace is when the Lord Jesus Christ is in you. Kapag nasa atin ang Panginoon, in the midst of troubled water, amen, you can find peace in the Lord Jesus Christ. Magkakaroon tayo ng kapayapaan kay Kristo. Purihin ang Panginoon. In this world, you shall have tribulation, you shall have typhoon, you shall have earthquakes, you shall have suffering, kawalan, and sometimes physical illness, karamdaman, mga kapatid. Pero ang pangako ng Panginoon, be of good cheer. Huwag man lupaypay. At sapagkat ang sabi ng Panginoon, I have overcome the world. Napagtagumpayan ko, anya, sabi ng Panginoon,
ang lahat ng mga bagay na ito na mararanasan ninyo sa mundo at naranasan ninyo sa mundo. Napagtagumpayan po ito ng Panginoon. And because He is the God of victory, mga kapatid, if the Lord Jesus Christ, who is God of victory, is in us, tayo ay magiging victorious din, mga kapatid. Because greater is He, the Lord, that is in us than the devil that is in the world. So, purihin ang Panginoon. So, ang mundong ito, pag pinag-uusapan, dapat ganito ang ating pananaw. It has been prophesied in the Bible na ang mundong ito ay pasama ng pasama. That's why we are hoping for the best, but we are preparing for the worst. Ayan. So, yun po yung ating topic ngayon. Hoping for the best. Siyempre, dahil may pananampalataya tayo. May Diyos tayo na buhay. That's why we are hoping for the best. But since na ang mundong ito ay nakahula na pasama ng pasama, we are also preparing for the worst. Hanggat hindi pa tayo binabalikan ng Panginoon ayon sa kanyang pangakong pagbabalik, hindi pa tayo nasa ligtas na kalagayan. Although ang salvation natin ay tiniyak na ng Panginoon, pero hanggat narito pa tayo sa lupa, we will continue to fight a good fight of faith. Hindi pa tapos ang laban, mga kapatid. Ang dyablo ay nariyan pa upang tayo i-discourage, upang sirain ang ating direksyon. Kaya, kailangan nating labanan ang mga gawa ng kaaway sa ating buhay, kahinaan, mga depression, discouragement, temptation, lahat ng mga bagay na sisira sa ating commitment sa Panginoon. We need to fight a good fight of faith until the end. So our hope is in the Lord. That's why we're hoping for the best, because we serve the best God. Pinaglilingkuran natin ang pinakadakilang Diyos ng mga Diyos. Kung mayroon mang ibang Diyos, pero alam ko wala. Walang hihigit sa Panginoon. Kaya tinawag siya sa Bible na He is the Lord of Lords. Maraming mga feeling Lord dito sa mundo. But Jesus Christ, He is the Lord of Lords. He is the King of Kings. Ayan, maraming mga hari-hari dito sa mundo. But the Lord Jesus Christ is the King of Kings. Kaya ang ating pag-asa ay the best. Dahil the best ang Diyos na pinaglilingkuran natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So mga kapatid, ano ba ang magiging future ng mundo? Maraming mga ginagawa na plano ang mga world leader to save this planet world. Pero ang Biblia po ay maliwanag. Ito ang future ng mundo. May katapusan ang sanlibutang ito. Sabi ng Luke chapter 21 verse 25, magkakaroon ng mga tanda sa araw at sa buwan at mga bituin, at sa lupay magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Ayan. And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars, and upon the earth, distress of nations, with perplexity, and sea and the waves roaring. Ayan. Verse 21, Matthew chapter 24 verse 21, sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayon ay di pa nangyayari buhat
sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. This is the future of this world. Hindi natin ito binabanggit para takutin ang sinuman. Kung may mga lindol na tayong naranasan, marami pang darating. I am not saying this to provoke you, mga kapatid, na matakot. Hindi po. Wala namang kwenta yon na takutin lang ang tao. Sinasabi natin ito sapagkat ito'y nakasulat sa Biblia for us to be ready spiritually, mga kapatid. Sapagkat yan ay palatandaan na sinabi ng Panginoon na kapag nakikita natin ang mga bagay na ito ay handa tayo dapat. Ito yung mga bagay na hindi natin kontrolado pero mangyayari. Mark chapter 13 verse 22, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga magpapakita ng mga tanda at mga kababalaghan upang mailigaw nila kung mangyayari ang mga hirang. Ayan. So mga kapatid, kasama yan sa mga mangyayaring worst sa sanlibutan. Mark chapter 13 verse 23, datapwat mag-ingat kayo, narito ipinagpapauna ko na sinabi sa inyo ang lahat ng mga bagay. Yan, ingatan daw natin. But take heed ye heed. Behold, I have foretold you all things. In 24 ngunit sa mga araw na yaon, pagkatapos ng kapighatiang yaon ay magdidilim, ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. Ayan, darating ang mga bagay na yon, mga kapatid, na kahit ang araw ay hindi raw magbibigay ng liwanag. Kaya alam nyo po, bawat umaga na nakikita natin ang pagsikat ng araw, ay dapat ipinagpapasalamat natin ito sa Panginoon. Bagay na nakakaligtaan ng marami, mga kapatid, na bawat umaga sumisikat ang araw, it's because of God's favor and blessing. Dahil darating ang panahon na ang araw daw po ay hindi na magbibigay ng liwanag. Ngayon, natatakot tayo magbilad sa araw. Takot tayo sa heat stroke. Hindi tayo, kumbaga, hindi natin masyadong na-appreciate yung liwanag ng araw. Pero darating daw ang panahon na ang araw ay hindi na magbibigay ng liwanag. Nakasulat po yan sa Biblia. Sunod mga kapatid, Mark chapter 13 verse 25, at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Yan. Kaya sabi sa Bible, heaven and earth shall pass away. Anong klaseng heaven yon? Kung ang Panginoon ay nangako ng heaven, bakit pati heaven will pass away? So mayroon pong third level of heaven from level 1, 2, and 3, mga kapatid. Yung first and second heaven, yan po ay kabilang sa mga lilipas doon sa talatang heaven and earth shall pass away. But the third level of heaven, na naroon ang trono ng Panginoon, sabi ni Pablo ay nakarating siya sa pangatlong langit, na ang tinutukoy doon ay ang trono ng Panginoon, ay hindi po yun kasama sa mga lilipas. Yung mga bituin, ayan, kasi yung ere, heaven po yan, mga kapatid. Yung mga clouds, heaven po yan. Yung kinaroroonan ng mga araw, mga bituin at buwan, yan, considered niyan as heaven. Pero lahat ng yan lilipas, mga kapatid. Ngunit yung pangatlong langit na tinukoy ni Apostol Pablo, na kanyang nasilip sa kanyang statement, yun po yung trono ng Panginoon, na hindi po yun kailanman lilipas. Yung sinasabi sa awit, that somewhere beyond the blue, there's a mansion for me.
Somewhere beyond the blue, I am longing to see. Ayan, yun po yung pangako ng ating pong Panginoon. Kaya sa mundong ito, ano man ang ating mga discouragement na maranasan, huwag tayong magpa-apekto, mga kapatid. Tiyakin natin na ang ating paglilingkod sa Panginoon ay ating itinataguyod. Ano man ang ating mga nararanasan, mga kapatid. Tiyakin natin na kung nangihina man tayo, magpakalakas muli. Huwag tayong tatalikod sa ating Panginoon. Our hope is the best because our hope is no other than the Lord Jesus Christ. Kaya wala tayong dapat ipag-alala tungkol sa pag-asang mayroon tayo, sapagkat si Jesus ang ating buhay na pag-asa. Hindi ang mundo ang pag-asa natin. Si Kristo ang pag-asa natin. That's why I encourage everyone to serve the Lord Jesus Christ. No matter what, regardless of your status in life, whether you are rich or poor, serve the Lord. Maglingkod ka sa Panginoon. Dahil kung ikaw man ay mayaman, hanggang lupa lang ang kayamanan mo. Hindi mo yan mapapakinabangan kapag naroon ka na sa kabilang buhay. Sabi ng Panginoon, mag-impok tayo ng mga kayamanang makalangit. Yung ginagawa nyo ngayon, nakikinig po kayo ng salita ng Diyos, bukas ang puso at ina-absorb yung Word of God, nag-invest ka ng kayamanang panglangit. Bawat minuto na inyong ginugugol upang pakinggan ang salita ng Diyos, you are investing for your soul for the eternity. Mga kapatid, yun po yung sabi ng Panginoon, mag-impok ng kayamanang makalangit. Ang tinutukoy dyan ay hindi dollar account or peso account. Hindi po mga kapatid, hindi mga properties. Ang tinutukoy nung sinabi ng Panginoon, mag-impok kayo ng kayamanang makalangit. Ang sinasabi ng Panginoon ay ang paglilingkod sa Diyos. Nagaano mo man ka-busy na tao sa mundo, dapat meron kang panahon upang paglingkuran ang ating Panginoon. To God be all the glory. Meron pang mga mangyayari. Matthew 24:9, kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Ito ay mangyayari sa Israel, mga kapatid. Ngayon, ang Israel ay may mga kaalyadong bansa. Kaya sa gyera ay medyo panatag ang Israel. At bukod sa kanilang mga advanced technology, pagdating sa gyera, may mga kaalyado silang bansa. But time will come na lahat ng bansa sa mundo will fight against Israel. At yan ay consequence ng rejection na ginawa ng Israel kay Jesus Christ. Because 2,000 years ago, ang Panginoong Hesukristo ay nireject ng mga Israelites, ng mga Hudyo. That's why until now, Israelites don't believe that Jesus Christ is their Messiah. Until now, they are waiting doon sa Wailing Wall sa Israel. Mga kapatid, hanggang ngayon ay naghihintay pa rin, nananalangin ang mga Hudyo na dumating na nawa ang kanilang Mesiyas. Bakit? Sapagkat hindi nila pinapaniwalaan na dumating na nga na ito ay si Kristo. Kaya nga nila pinako si Kristo sa krus. Nireject nila si Jesus Christ, mga kapatid. They crucified the Lord Jesus Christ, the real Messiah. And they are now waiting, hoping, praying for their Messiah to come. Kaya sa prophecy, mga kapatid, darating ang Antikristo at aakalain ng Israel sa una na yun ang Mesiyas. Yan, kaso mahabang pag-aaral po yan sa prophecy. Idideclare ng Israel na yung Antichrist, aakalain nila na yun ang Messiah
na kanilang hinihintay sa napakatagal ng panahon. Dahil hindi nila nare-recognize at hindi nila nare-realize na yung Misaya na hinihintay nila na pinangako sa kanila ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya mapalad tayo mga Gentile people, hindi man tayo mga kabilang sa lahi ni Abraham by blood, pero pagdating sa pananampalataya kay Kristo, nakakalamang ang mga Hintil kumpara sa mga Hudyo. Dahil ang kalagayan ngayon ng mga Hudyo ay nasa spiritual blindness. Ayaw nilang tanggapin si Jesus Christ hanggang ngayon bilang Mesiyas. Kaya ang consequence nito, mapipeke sila pagdating sa Mesiyas. Yung Antichrist, mapapabilib sila. At aakalain ng Israel balang araw na ang Antichrist ang tagapagligtas nila. Marirealize na lang yan sa kalagitnaan ng tagpo na yon. Doon nila matitrace na nagkamali sila, mga kapatid, at ang natanggap nila ay hindi tunay na Misaya, kundi Antichrist pala yon. Pero tayong mga Hintil, alam na natin yan ngayon, na ang totoong Mesiyas at tagapagligtas ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya kung pag-uusapan ang spirituality, mas lamang ang mga Hintil ngayon kaysa sa mga Hudyo. Dahil ang estado ng mga Hudyo ngayon ay nasa spiritual blindness. Pero ikaw na kabilang sa Hintil, ikaw at ako, kapag binukas mo ang puso mo sa Panginoon, talo mo pa ang Hintil o talo mo pa ang mga Hudyo. Kahit isa kang Hintil, nakakalamang ka sa kanila sapagkat ang mga Hudyo hindi nila kilala si Kristo. Tinatakwil nila si Kristo. Pero tayong mga Hintil, ini-enjoy na natin yung mga pangako ng Panginoong Hesukristo. Kaya mapalad po kayo kung kayo ay nakakilala sa Panginoon. I encourage you to just continue, be faithful to God, serve the Lord until the end, until your last breath, mga kapatid. Paglingkuran natin ang ating Panginoon. To God be all the glory. So, ang mundo mang ito ay palala ng palala ang kasamaan, kalamidad. Mga kapatid, nung isang araw ay nagkaroon ng SONA ang ating Pangulo at nabanggit doon yung pagpapanagot sa mga may kinalaman sa anomalya ng flood control project. Bilyon-bilyon na flood control project. Lagi ring may flood. Lagi ring may baha, mga kapatid. So, walang kwenta yung mga naging proyekto kung hindi naman naaapula yung pagbaha, mga kapatid. So, ang mundong ito palala ng palala. That's why we introduce to you our ultimate hope, the blessed hope, the Lord Jesus Christ. Maglingkod tayo sa Panginoon. Kung mayroon man tayong higit na dapat siniseryosong pangako sa panahon ngayon, hindi po ang mga pangako ng mga politiko. Huwag natin masyadong seryosohin yung mga pangako ng politiko. Dahil lahat ng nangangampanya ay nagsisinungaling, mga kapatid. Sigurado yan. Lahat ng nangangampanya ay nagsisinungaling. Dahil kailangan nilang lumamang sa kampanya para iboto sila. Kung mayroon man tayong dapat siniseryosong pangako, ito ay ang mga pangako ng Panginoon. Na hindi tayo iiwan at hindi tayo pababayaan as long as you commit your life in serving Him, mga kapatid. As long as na ikaw ay nananatili at nananangan sa kanyang mga salita, hindi siya kailanman sasalungat sa kanyang mga pangako. Because it is impossible for God to lie. Inuulit ko po, kung mayroon man tayong higit na siseryosohin ngayon ng mga pangako, hindi po ang mga pangako ng mga politiko,
kundi ang mga pangako ng Diyos sa banal na kasulatan. Dahil yan po ang tiyak na hindi magbubulaan ang mga pangako ng Panginoon. Yung mga pangako ng politiko, pakinggan nyo, palagpasin nyo lang sa kabilang tainga, mga kapatid. Para pag hindi nila tinupad, di kayo masasaktan. Pero yung pangako ng Diyos, pakinggan nyo at i-absorb ng puso nyo, mga kapatid. Dahil tiyak na ang mga taong nagtitiwala sa pangako ng Diyos ay hindi niya ipapahiya kailanman. So maraming salamat mga kapatid. Yan ang ating topic ngayon. Hoping for the best, but preparing for the worst. Ang mundong ito palala ng palala, pero kung ikaw ay tunay na matalino, kakapit ka kay Kristo. Dahil siya lang ang tunay na pag-asa ng buhay mo, ng pamilya mo, ng mundong ito. The Lord Jesus Christ is our blessed hope. That's why we hope for the best, but we prepare for the worst. Ang mundong ito matatapos, lilipas, at ang mga kaganapan ngayon ay patunay na ang mundo, kumbaga sa barko, palubog na. Kaya kailangan mong lumipat sa nagre-rescue sa iyo. Ang pinaka-rescuer natin sa palubog na mundong ito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Tanggapin mo siya sa buhay mo, paglingkuran mo siya, at maging tapat tayo hanggang sa huli. Makikita natin at mararanasan ang pangako ng ating Panginoon. Maraming salamat mga kababayan. Hanggang dito lang muna yung ating pagtalakay. Manalangin po tayo sa ating pansamantalang pagtatapos. Panginoong Jesus, maraming salamat sa biyaya mo at kaunawaan na ipinagkakaloob sa aming mga kababayan. Dalangin po namin, O Diyos, i-bless mo ng kaunawaan ang aming mga taga-subaybay sa Facebook Live, sa radyo. Patuloy mong pangusapan ang aming mga kababayan. Na bunga ng pangangaral na ito ay marami pang magpasyang maglingkod sa iyo. Talikuran ang kasalanan at sanlibutan, at ikaw ay paglingkuran ng buong katapatan. We pray, God, na patuloy kang magligtas ng mga kababayan po namin. Akayin mo sila sa pagpapasyang ikaw ang paghariin sa kanilang mga buhay. Bago pa mahuli ang lahat, habang may pagkakataon, naririnig ang pangangaral na ito. Habang may buhay pa, na pwede pang ipaglingkod sa iyo, akayin mo po ang aming mga kababayan to repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin, sapagkat yan ang preparasyon para kamtin ng tao ang pangako mong kaligtasan. Ang mga nasa banig ng karamdaman ngayon, dalangin namin ang kagalingan na iyong ipagkaloob sa aming mga kababayan. Dagdagan mo ang pananampalataya ng bawat isa. At lahat ng mga nagsishare ng episode na ito ngayong umaga sa kanilang Facebook account, patuloy kang kumilos, pagpalain lahat ng nagpahalaga, mga online viewers and listeners sa radyo. We pray to bless them, at ang kanilang mga pangailangan ay patuloy mong i-provide as you promise, na kung uunahin namin ang iyong kaharian at katuwiran, ang lahat ng mga bagay ay iyong idaragdag sa amin. Salamat, Panginoon. Luwalhatiin ka ngayong umaga. Sa iyo ang papuri at pagsamba. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa dakila mong biyaya, pagpapala na pinagkakaloob sa amin. Salamat sa umagang ito na pinagkalooban mo kami ng masiglang katawan, physically, at spiritual na hangaring patuloy ka naming mapaglingkuran, Panginoon. Dalangin po namin na samahan mo po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita upang ang aming mga kababayan na naka-tune in ngayon sa radyo at maging sa Facebook Live ay patuloy na mapagpala, Panginoon. Wala po kaming magagawa sa ganang aming sarili. Ikaw ang Diyos na siyang
kikilos, Panginoon, at kakatagpo sa pangangailangan ng aming mga kababayan. Dalangin po namin, O Diyos, ang mga may taglay na suliranin, patuloy mong pagkalooban ng mapayapang kaisipan, at ang katugunan ay patuloy mong ipagkaloob, O Diyos. At ganun din ang may mga taglay na karamdaman, pagkalooban mo po ng kagalingan sa oras na ito, Panginoon. Lahat na may mga taglay na sakit at karamdaman na ngayon ay sumasabay sa panalangin ito na may pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, tugunin mo po, Panginoon. Yung mga nasa banig ng karamdaman ay iyo pong ibangon, gawin mo silang buhay na patotoo na ikaw ang Diyos na dakilang manggagamot. Ganon din ang mga alipin ng bisyo, kasalanan at mga bagay ng sanlibutan. Panginoon, ikaw po ang magkaloob ng kalayaan. Sa pamagitan ng programang ito, ang iyong mga salita ay gagamitin mo bilang kasangkapan to address the spiritual need of our viewers and listeners. Thank you, God, for the opportunity to serve you and to know you more. Sa pamamagitan ng iyong salita, marami ang maglilingkod sa iyo. Marami ang pupukawin mo ang kaisipan upang sa mga huling panahong ito ay kilalanin ka namin at paglingkuran. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyo ang papuri, pagsambat, pagluwalhati. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. So, thank you for watching Rica Gutisa. Maging si Sister Renilda Agos and Brother Jofil. Good morning. Thank you for watching. And by this time, mga kapatid, tayo po ay dadako na sa salita ng ating Panginoon. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan, mga kapatid. Dito po sa aklat ng Mateo 4, mula sa talatang 1 hanggang 11. Ayan. Pag-aralan po natin, mga kapatid, ang paksang ito. Paano ba hinarap at nilabanan ng Panginoong Hesus nung siya ay nagkatawang tao yung mga tukso ng dyablo na kanyang na-encounter, mga kapatid. So, pag-aralan natin ngayon kung ano ang papel na gagampanan ng salita ng Diyos in order for us to fight against trials or even temptation. Dito po sa aklat ng Mateo 4:1, nang magkagayoy inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksohin ng dyablo. At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay." Datapwat siya ay sumagot at sinabi, "Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos." Na magkagayoy dinala siya ng dyablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sa kanya'y sinabi, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos." Muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas, at ipinamalas sa kanya ang lahat ng kaharian sa sanlibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, "Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako." Nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, Satanas,
sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Nang magkagayoy iniwan siya ng dyablo at narito, nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita, mga kapatid. Dito ay ipinakita po sa atin ng banal na kasulatan na sa pagiging tao ng Panginoon, kasi alam natin na siya ay Diyos na nagkatawang tao, upang maramdaman niya yung damdamin ng tao at maranasan niya yung karanasan ng mga tao. So isa sa mga dahilan kung kaya't siya ay nagkatawang tao or nakitulad sa tao, hindi talaga siya tao lang. Sabi po ng Pilipos 2, mula sa 6 hanggang 8, ay bagamat siya'y Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nakitulad sa tao. So hindi talaga si Jesus tao lang. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. And one of the reasons why nagkatawang tao si Jesus Christ ay upang maunawaan niya yung damdamin, yung nararanasan ng tao, sapagkat tao yung kanyang ililigtas. Tao yung kanyang sadya para tubusin. Kung kaya't nakitulad siya sa tao. Hindi talaga siya tao lamang. Meron siyang orihinal na kalagayan bago siya magkatawang tao. Sabi ng Biblia, siya yung nag-iisang Diyos from the Old Testament time. At sa panahon ng kanyang pagtubos sa atin, siya ay nakitulad sa tao at nagmasunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo para sa ating katubusan. Now, ating pong pag-aaralan kung paano hinarap ni Jesus Christ ang mga temptation in His humanity, sapagkat ito ang dapat nating pag-aralan at matutunan din kung paano din natin haharapin ang mga temptation and trials sa buhay natin sa kasalukuyan. Mga kapatid, kung mapapansin niyo po, ang ginamit ni Satanas na panukso kay Jesus Christ ay salita ng Diyos. So, nais kong paalalahanan ang ating mga kababayan na hindi lahat ng gumagamit ng salita ng Diyos ay may motibong makadiyos. Kaya dapat ay mapanuri tayo, mga kapatid. Hindi lahat ng nangangaral gamit ang salita ng Diyos ay may tamang layunin o motibo. Dahil ang salita ng Diyos ay ginamit din mismo ni Satanas laban pa mismo kay Jesus Christ. So, ang ginawa ng Panginoon, mga kapatid, nilabanan niya ang tuksong ito gamit ang salita ng Diyos. So, kumbaga, mapapansin natin na ginamit ni Satanas ang Word of God para tuksuhin si Jesus. At ang ginamit din ng Panginoon upang labanan ang dyablo sa panunukso ay ang salita rin mismo ng Diyos. Written word. Basahin natin, mga kapatid. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Dito ay wala pang binabanggit si Satanas na word of God sa first attempt, mga kapatid. Pero ano ang sagot ng Panginoon? Datapwat siya'y sumagot at sinabi na susulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Inunahan na ng Panginoon si Satanas na gamitan ng salita ng Diyos. At sa second attempt ni Satan to tempt the Lord Jesus Christ, doon na gumamit si Satanas ng written word of God.
upang labanan ang Diyos. Makita nyo yung motibo ni Satanas, gumagamit siya ng salita ng Diyos para labanan ang Diyos. Kaya yung mga nag-aaral ng Biblia dapat magkaroon ng tamang motibo. Kasi sa panahon ngayon, marami pong nagpapakadalubhasa sa Biblia na ang dulot nila sa tao ay kalituhan tuloy, hindi kaliwanagan, mga kapatid. Kalituhan na pinagsasabong-sabong nila yung mga talata sa Biblia to confuse the people na lalong magduda sa kredibilidad ng salita ng Diyos. Yan po ang gawain ni Satanas. Gagamit ng bersikulo para pahinain yung kredibilidad ng salita ng Diyos. Kasi oo nga naman, kapag mayroong kang inakala dyan sa Biblia na magkakontra-kontrang talata, hihina ngayon yung pagtitiwala mo sa credibility ng salita ng Diyos. At may mga mangangaral na ganun ang ginagawa. They are using verse against another verse from the Bible, mga kapatid. Kagaya po ng patungkol po sa bautismo. Pinaglalaban po nila yung Matthew 28:19 at yung Acts 2:38. May mga mangangaral na ganun. Pinag-aaway nila si Apostol Pedro at si Jesus Christ. Kasi ang sabi po sa Matthew 28:19 ni Jesus Christ, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At itong si Apostol Pedro at ang mga alagad, nung sila ay actual na nagbautismo, ang binanggit nila ay hindi naman word for word na pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang binanggit nila dahil naintindihan nila ang salita at ang utos ng Panginoon. Naunawaan po nila. So when they baptized, mga kapatid, they baptized in the name of our Lord Jesus Christ. So may mga mangangaral na pinagpalagay nila na ito ay magkalaban na bersikulo. Hindi po. Kapag mali ang ating pangunawa sa talata, may mga talata sa Biblia na aakalain natin na magkakakontra. Pero hindi po kailanman, sapagkat ang Biblia po, bagamat maraming writer, ay iisa lang ang author. Nasa 40 persons ang writer ng Bible from Genesis to Revelation. Hindi man yan sila nagkita-kita lahat nung sinulat nila yan. Pero iisa lang ang author. Habang sila'y nagsusulat, sila ay inuudyukan ng banal na espiritu. So may mga mangangaral na kino-confuse nila yung mga tao na para bang ipinalalagay na magkalaban niya yung talatang ito sa ibang talata. Hindi po ganon, mga kapatid. Yung Matthew 28:19 na baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, ang tunay na interpretasyon na yon ng talatang yon ay ang Acts 2:38 sapagkat ang mga alagad ang unang inutusan at sila rin ang unang umunawa sa utos. Kaya kung paano ng mga alagad tinupad ang utos ng Panginoon, kung paano magbautismo, ganun natin susundan ngayon. May mga ibang mga ngaral na ang sabi nila, kung kayo mga UPC pastors, sundin nyo si Pedro. Bastaan niya kami, susundin namin si Kristo. Anong ibig niyang lang sabihin? Magkaaway ba si Pedro at si Kristo? Hindi po. Ang pagtupad ni Pablo sa bautismo ay tamang pagtupad na may pagkaunawa sa utos ni Kristo. Because we know that the word Father is not name. Ang salitang Ama, Anak at Espiritu Santo ay hindi pangalan. Ang hinihingi doon ng Panginoon sa pagbabautismo ay pangalan. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ano ba ang pangalan ng Ama? Importante yon na malaman bago ka magbautismo. Ano ang pangalan ng Anak? Ano ang pangalan ng Espiritu Santo? And remember, singular, hindi po names. Hindi po plural ang name.
kundi singular, iisang pangalan, ibig sabihin, yung hinahanap ni Kristo na gagamiting pangalan sa pagbabautismo. At naintindihan po yan ng mga apostoles na yung Ama, Anak at Espiritu Santo ay isang pangalan lang. Yung tatlong title na yon, Father, Son, and Holy Spirit, ay binubuo ng isang pangalan lamang. At yung pangalan na yon ay ang binanggit ni Pedro sa Acts 2:38 nung sila ay nagbautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. That's why we believe that Jesus Christ is the Father, He is the Son, and He is the Holy Spirit, sapagkat wala pong Trinity na itinuro ang banal na kasulatan. Walang tatlong persona sa pagka-Diyos. There's only one true God, numerically one God. His name is Jesus Christ, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. So, hindi lahat ng mga ngaral na gumagamit ng talata ay may tamang motibo. Even Satan himself, ginamit niya ang mga talata ng Biblia against the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, ang paggamit ng dyablo ng talata ay nagdudulot ng kalituhan. Pero yung mga anointed preacher na gagamit ng salita ng Diyos, ang dulot sa makikinig ay kaliwanagan, kabanalan, katuwiran, kapayapaan. Purihin ang Panginoon. So mga kapatid, ang sabi po ng Panginoon, sagot niya kay Satanas, na tinutokso siya sapagkat siya'y nagutom. Si Jesus Christ ay nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. At alam ng dyablo na gutom si Jesus Christ nung siya ay nag-ayuno. Kaya ang dyablo ay may katalinuhan din naman. Ang ginamit niyang panukso sa gutom ay pagkain. Wala namang ibang pinakamalakas na temptation sa isang taong gutom kundi pagkain. Kaya ginamit ni Satanas ang pagkain upang tuksohin si Jesus, sapagkat alam ng dyablo na sa panahon na yon ay gutom na si Jesus Christ, sapagkat siya ay fasting nga po. Ayuno po siya 40 days and 40 nights. Pero makikita natin dito kung paano nilabanan ni Jesus Christ yung tukso ng dyablo gamit ang salita ng Panginoon. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So, how powerful is the written word of God? Ito po ay pinakamabisang panlaban sa mga gawa ng kaaway, mga tukso ng dyablo sa ating mga buhay. The more you study the Word of God, the more you become strong spiritually and strong enough to fight against trials and temptation mula sa kaaway. Amen. It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. At mapapansin po natin na ang dyablo ay hindi po sumuko. Kahit bigo siya na tuksohin ng Panginoon sa unang attempt, nagkaroon po siya ng second attempt. Dito po mga kapatid ay mababasa natin, verse 5, nang magkagayo dinala siya ng dyablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sa kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, at aalalayan ka ng kanyang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Iyan mga kapatid. Dito ay gumamit na si Satanas sa second attempt niya to tempt the Lord Jesus Christ. Si Satan ay gumamit na ng talata. Kino-quote niya yung Old Testament verse, mga kapatid, na Psalms 91. Ayan. Kung sa ulado nyo po ang Psalms 91, basahin nyo po yung whole chapter. Mababanggit po doon, kung di ako nagkakamali sa verse 11, kapatid, na, okay, tingnan nga po natin.
yung Psalms 91. Ayan. Verse 11. Ayan. Dito po. Sabi po dito, Psalms 91 verse 11, alam nyo ba na itong Psalms 91, alam ng dyablo? Kaya kung born again ka, Kristiyano ka, hindi mo alam ang Psalms 91, italo ka ng dyablo. Kaya sa panahon ng mga temptation, wala kang panama sa dyablo kasi may alam ang dyablo sa salita ng Diyos at ikaw ay wala. Ikaw na nagsasabing Kristiyano, dapat pag-aralan mo mabuti ang salita ng Diyos. Verse 11, sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Ayan. Kanilang dadalhin ka sa kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. O, kinukot po ito. Psalms 91 verse 11 to 12. Nung tinukso ni Satanas si Jesus Christ, binanggit niya, kino-quote niya yung verse ng Psalms 91, 11 and 12. Laban kay Jesus Christ. Makikita niyo yung ugali ng demonyo. Gagamit siya ng talata para labanan si Jesus Christ. Gagamit siya ng bersikulo para labanan si Kristo. O, marami din ganyan ngayon mga kapatid, gumagamit ng bersikulo para palabuin yung salita ng Panginoon. Kung gagamit man tayo ng mga talata sa Biblia, hindi para labuin yung kaisipan ng mga tao, kundi para i-enlighten, pagliwanagin ang salita o ang kaisipan ng mga tao gamit ang salita ng Diyos. Pero si Satanas, iba. Gumagamit siya ng talata para udyukan niyang magduda ang tao sa kredibilidad ng salita ng Diyos. Ayan. So, anong sagot ng Panginoon kay Satanas? For the second time, tinukso siya, and by this time, gumamit na si Satanas ng talata. Verse 7, sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Ang talatang ito ay isa sa mga talatang nagpapatunay na si Jesus Christ ay hindi lamang tao. Siya po ay Diyos. Bakit? Sa tagpong ito, dalawa lang ang nag-uusap. Si Jesus at si Satanas. Ang manunukso ay si Satanas at ang tinutukso ay si Jesus Christ. Nung tinukso ni Satanas si Jesus Christ, ano ang sagot ni Jesus Christ kay Satanas? Sinabi sa kanya ni Jesus, Matthew chapter 4 verse 7, nasusulat din naman, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Ano ang pakilala ni Jesus Christ kay Satanas? Nung tinutukso ni Satanas si Jesus Christ, sabi ni Jesus, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Sino ang tinutukso ni Satanas dito? Si Jesus Christ. Ano daw si Jesus Christ? Sabi niya, kay Satanas, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Ito'y maliwanag na talata na ipinakilala ni Jesus Christ ang kanyang sarili bilang Panginoong Diyos. So, bigo na naman si Satanas for the second attempt. Pero, hindi pa siya sumuko. Alam nyo, itong ugali ni Satanas na hindi madaling sumuko, ito yung dapat ma-adapt ng mga tunay na Kristiyano. Na hindi tayo madaling sumuko. Ang ibang Kristiyano, kunting problema lang, suko na. Kung meron man tayong pwedeng gayahin sa ugali ni Satanas ay yung kanyang perseverance. Nabigo siya na tuksuhin si Jesus Christ sa first attempt. Nagkaroon siya ng second attempt. Hindi siya sumuko. Nabigo siya sa second attempt at mayroon pa siyang third attempt.
Verse 8, muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Dito ay ibang intensity na yung pinapagawa ni Satanas. Pinasasamba na niya si Jesus Christ sa kanya. Gamit ang mga alok na kayamanan ng sanlibutan. Ang hindi naalala ni Satanas, lahat ng ipinapangako niya kay Jesus Christ ay likha lahat yon ng Panginoon. Kumbaga, mapag-angkin si Satanas. Ipinapangako niya ang mga bagay na hindi naman kanya originally. Yung mga ipinamalas niyang yaman ng mundo, hindi naman yun pag-aari ni Satanas. Pag-aari yun ng Panginoon na inangkin ni Satanas at ipinapangako niya sa Panginoon. Mga kapatid, ano ang sagot ni Jesus Christ? Verse 10, nang magkagayo sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. So yan mga kapatid, nang magkagayoy, iniwan siya ng dyablo at narito, nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. So, pagkatapos ng unang attempt, mayroong second attempt, at hanggang sa third attempt, si Satan, hindi siya madaling sumuko. Kaya mananampalataya, mga kapatid, huwag tayong madaling sumuko. Ang dyablo, determinado palang tuksoin tayo, kaya naiisahan tayo ng dyablo sa kanyang panunukso sapagkat determinado ang dyablo na sirain tayo, pero tayo, hindi tayo determinadong labanan siya. Doon tayo nalalamangan ng dyablo, mga kapatid. Yung determinasyon ni Satanas na kahit sa unang attempt, bigo, may second attempt, bigo pa rin, pero hanggang third attempt, hindi siya madaling sumuko. Kaya sa mga mananampalatayang nakikinig ngayon, huwag tayong susuko. Ilang pagsubok lang, konting problema lang, konting pagtitiis lang, konting karamdaman lang, sumusuko na tayo. Huwag, mga kapatid. Pahalagahan natin ang Panginoon. Sapagkat wala pang naglingkod sa Panginoon na pinabayaan niya. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Patuloy po tayo. Iniwan ni Satanas ang Panginoon after ng third attempt. Ayan. Humayo ka, Satanas, sabi ng Panginoon, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. So doon, sumuko na si Satanas. Wala talaga siya mapapala. First attempt, bigo. Second attempt, bigo. Hanggang third attempt, bigo pa rin siya. Bakit? Sapagkat ang gamit ni Jesus Christ para labanan ang dyablo ay ang written word of God. Anong sabi po ng John chapter 5 verse 39? Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat dito ay meron kayong buhay na walang hanggan at ito ang siyang nagpapatotoo tungkol kay Kristo. Kung nais mong lumalim ang pagkakilala kay Kristo, ang pag-aralan mo ay ang kasulatan. Amen. Search the scripture. Study the word of God. Mga kapatid, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Pag-aralan daw natin na humarap ng subok sa Panginoon. Tested. Proven and tested. Dapat ganun ang ating pagharap sa ating Panginoon. Kaya anumang mga pagsubok ngayon, temptation na kinakaharap natin, amen, kung tayo man ay naging mahina sa mga nagdaang panahon, nawa ang salita ng Diyos ay i-grab natin upang ito ang maging kalakasan natin to fight against temptation. Lahat tayo, no exemption, whether you are leader or ordinary member, hindi tayo exempted sa mga temptation. Lahat tayo ay may mga dinaranas na mga temptation sa buhay na ito
habang wala pa tayo sa piling ng Panginoon. Ngunit mga kapatid, kung ang salita ng Diyos ay laging nasa atin, tayo man ay manghina, lagi tayong may kalakasan sa presensya ng ating Panginoon. Sabi po ni David sa Psalms 119 verse 11, ang salita mo ay aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa Diyos. So, ingatan natin ang salita ng Diyos sa ating puso sapagkat yan ang pinakamabisang panlaban, mga kapatid, sa kasamaan o sa mga temptation ng kaaway sa ating buhay kapag ang salita ng Diyos ay nasa ating puso at ito ay ating ipinapamuhay. Maraming salamat mga kapatid at mga kaibigan. Makikita natin dito na kung determinado ang dyablo na tuksoin si Jesus, mas determinado si Jesus na labanan ang dyablo. So yung bagay na yan ang dapat nating matutunan. Maging determinado tayo to fight temptation. Kung may mga nagdaang panahon na tayo ay naging marupok at mahina, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa tapos ang Panginoon sa ating mga buhay. God is a God of second chance, mga kapatid. Na tayo po ay kanyang ibabangon at simulan natin muli ang panibagong chapter ng ating buhay na kung noon tayo ay naging talunan, ngayon, kung ipapamuhay natin ang salita ng Diyos na ito na ating napakinggan, magsisimula ang bagong chapter ng buhay mo na ikaw ay magiging matagumpay. To God be all the glory. That's all for this morning. Tayo po ay manalangin, mga kapatid, sa ating pansamantalang pagtatapos sa ating pagtalakay sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa biyaya mo, pagpapala, sa salita mo na amin pong sinariwa ngayong umaga upang maging pagkaing espiritual sa buhay ng aming mga viewers and listeners on air sa radyo. Panginoon, dalangin po namin na kilusin mo po ang aming mga kababayan, kanilang puso at isipan, pagkalooban mo, Panginoon, ng kalakasan, ang mga nanghihina, ang mga nasa kabiguan ay iyo pong ibangon at pagtagumpayin. Turuan mo kami na manangan sa iyong mga nasusulat na salita upang anuman ang gawa ng kaaway, ang pag-asa namin ay mula sa iyong mga salita. Maraming salamat po, Diyos. Pagpalain mo lahat ng nakinig at nanood ngayong umaga at patuloy pang magligtas ka ng maraming mga kaluluwa. Pagkalooban mo ng kagalingan ang mga may taglay na karamdaman na ngayon ay sumasabay sa panalangin ito. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang ang papuri, pagsambat, pagluwalhati. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Bless our viewers online and our listeners on air. Maraming salamat po, Panginoon, as we give all the glory to your name, Jesus Christ. Salamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen